Lumabas na nga ngayon ang buong katotohanan patungkol sa kumakalat na video kung saan may kahalikan na isang lalaki, si Christine Dacera, bago ito pumasok sa isang kwarto. Ngunit hindi pala buo ang video na ito at ayon sa may kopya ng full video ay kinat ang importanteng parte ng nasabing kuha ng kamera. Naglakas loob naman si Valentin Rosales na siyang lalaki sa nasabing video at inilahad nito ang buong katotohanan sa likod ng pangyayari sa nasabing loob ng hotel na kanilang tinutuluyan sa Makati na City Garden Grand Hotel. Ito ang buong kwento. Inilabas ngayon ni Valentin ang buong footage ng nasabing pangyayari kung saan iginigiit niya na walang namamagitan sa kanila ni Christine. Ipinaliwanag nito na inaalalayan lamang niya ang kanyang best friend na si Christine upang makabalik ito sa nasabing kwarto niya. Ngunit laking gulat na lamang daw niya nang bigla na lang siyang halikan nito dahil sa sobrang pagkalasing. Ayon pa sa report ay nakainom na sila pareho ng mga oras na iyon. Malinaw naman daw sa kuha na si Christine Dacera ang siyang nagtangkang humalik sa kanya at pinigilan pa daw niya ito. Ito ang kanyang naging pahayag. Cut pa kayo dyan ah. May buong video ko, sorry ganda lang. Ito full video without cuts para makita for everyone's full transparency. Grabe media ha, mag-e-edit na naman, hindi pinakita yung buo. Kinakat lang. To clear the smoke mga best, at to everyone na nakakakilala sa akin, closely watch who initiated it. The timestamp was around 2 a.m., which is clearly early pa. Don't fully judge without watching the whole video. Ang dami pang ek-eklatik na ganap. Pabalik-balik ng room after nyan. Number 1, who initiated it? Number 2, I tried to keep pressing the doorbell so someone would open the door. Number 3, my friends and I know how wild teen can be when she's drunk. Number 4, when I said best, ano ka ba? After kissing. Ako ang hinalikan, excuse me. #Stop victim blaming. Isa si Valentin Rosales sa pinaka-close ni Christine Dacera at madalas niyang kasama sa mga gimmick at pag-out of town. Inilahad din nito na hindi ito ang unang beses na may babaeng kaibigan siya na nagtangkang humalik sa kanya dahil katuwaan lamang ito para sa kanila dahil alam naman daw ng lahat na hindi sila pumapatol sa mga babae kahit na sobrang lasing na sila. Ayon pa sa pahayag ni Valentin ay lahat sila ay nagulat na lang nang matagpuan nila si Christine sa bathtub pagkagising kinaumagahan. Ang naunang iniulat na sanhi ng pagkawala ng dalaga ay brain aneurysm. Naka-video call pa di umano ang dalaga mga 12:30 ng umaga noong January 1, 2021 sa kanyang pamilya sa General Santos City sa Mindanao, kung saan sinabi nito sa ina na ang mga kasama niya ay kapwa flight attendants. Nakita di umano si Christine na pumasok sa isang kwarto kasama ang isang lalaki sa kalagitnaan ng kanilang party. Umaga na nang ito'y ilipat ng kanilang kasamahan ng groom. Tanghali ng araw na yon, sinabing natagpuang walang malay si Christine sa bathtub ng hotel room. May nakita di umano mga bote ng alak sa nasabing kwarto. Sinubukan pa di umanong i-revive si Christine ng ilang kasamahan, pati na rin ng tauhan ng nasabing hotel. Bago pa ito dalhin sa ospital kung saan idineklara na itong DOA at hindi na siya na-revive pa. Sa inisyal na ulat, sinabing may nakitang laceration at sperm sa pribadong parte ng katawan niya. Ngunit hindi naman daw nakasigurado ang lahat kung totoo nga ba ang mga lumalabas na resulta na ito dahil walang maibigay na mga dokumento na siyang magpapatunay sa kumakalat na resulta. Dagdag pa sa balita na may mga galos at pasa din ito sa tuhod at binti. Hustisyang sigaw ng pamilya ni Christine at ng mga netizens na naniniwalang may foul play sa nangyari. May ilang kaibigan naman ang mga suspect na nagtanggol sa kanila sa social media at nagsabing huwag agad-agad husgahan ang mga kasama ni Christine sa nasabing hotel at hayaan ang ebidensya ang magsabi. Sinabi rin nilang hindi ito magagawa ng mga kaibigan sapagkat mga gay at bi di umano ang 11 na lalaking nadawit
sa nakakalungkot na pangyayaring ito. May kumakalat na bali-balita na sa kanilang party, nagsabi daw si Christine sa isang kaibigan nito na ang duda niya may nilagay ang isang lalaking kasama nila sa ininom niya dahil biglang sumama ang pakiramdam nito. Samantala, inaabangan ngayon ang toxicology report ng investigasyon sa pagkawala ng biktima. Hanggang sa ngayon ay hawak pa din ng PNP ang issue patungkol kay Christine Dacera at nangangalap pa sila ng mga ebidensya na siyang magpapatunay kung talaga bang may mananagot sa nangyaring ito. Nakarating din sa amin na naabsuelto na ang unang 3 lalaki na siyang sinasabi ng mga kapulisan na mananagot sa nangyari kay Christine. Ngunit naabsuelto ang mga ito noong kamakailan dahil sa kulang ang ebidensya laban sa kanila at wala din namang warrant para sila ay arestuhin. Mula pa daw kasing inilalabas ang korte ayon sa aming informant. Kaya naman, nakalaya ang mga ito at nakabalik na sa ngayon sa kani-kanilang tahanan. Ito naman ang siyang naging pahayag ng isa sa mga humahawak at nag-iimbestiga patungkol sa kinahantungan ni Christine Dacera. The fact they were there, nakita po sila sa loob ng kwarto. Sila po na identify. Kailangan lang po talaga magpakita sila ng kanilang parang sort of pananalita kung ano man po ang naging posisyon nila dito sa pangyayaring ito. Makikita sa video na ito na sumuko na din ang ilan sa mga nasangkot sa issue na ito at sila na mismo ang siyang lumapit sa otoridad upang magbigay ng kani-kanilang mga statements. Hindi naman sila inaresto ng mga kapulisan dahil ayon dito, malaya sila hanggang sa mapatunayan na may pagkakasala talaga ang mga ito. Ginawa daw nilang magpakita sa mga tao at media na sumuko sila dahil gusto nilang mapatunayan sa mga tao na wala daw silang kinalaman sa nangyari kay Christine at malinis daw ang kanilang konsensya. Hindi naman matanggap ng ina ni Christine ang lahat ng ito. Naniniwala pa din siya at mga malalapit kay Christine Dacera na may pagkakasala ang ilan sa mga kasamahan nito noong New Year. Makikitang sobrang sakit ang dinaranas ngayon ng ina ni Christine at bumuhos ang luha nito nang interviewin siya ng media. Ayon pa sa kanya ay hindi sila titigil hanggang sa makamit ng kanyang anak ang nararapat na katarungan at mananaig daw ang buong katotohanan. There you have it mga ka-showbiz peeps! Anong masasabi nyo sa issue na ito? Just comment below.